Mga karagdagang benepisyong matatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth ating alamin kasama si Sir Ray Balenya, ang Corporate Affairs Group Active Vice President ng PhilHealth. Sir Ray, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Attorney Weng, at syempre sa lahat po ng inyo pong mga taga-subaybay. Weng lang po, sir. Asek Weng. Para sa taong ito, ano po Yes, yung Ma'am mga Weng. Sir, ano po yung mga karagdagang benepisyo ng isang PhilHealth member na inyong ipapatupad o ipinatupad? Well, noong 2023, Ma'am Weng, ay tayo po ay nagpatupad ng mga benefit enhancements. No? Sinimulan po natin yan sa ating coverage sa dialysis. Dati-rati yan, Ma'am Yusek Weng, ay 90 sessions lang kada taon yung atin pong sinasagot. Pero inaprubahan ng ating PhilHealth Board na ito ay gawing 156 sessions. So yung pangbuong taong requirement na ng mga pasyente for dialysis ay sinasagot na po ng PhilHealth. Bukod po dyan, ay inilunsad din natin in tandem with the Department of Health noong Oktubre last year, yung atin pong outpatient mental health package. Dati-rati wala po tayo niyan at ito po ang ating response, no, sa panawagan po na maglabas tayo ng tulong, no, ng mga benepisyo para sa ating mga kababayang mangangailangan ng mga mental health interventions. May dalawang sub-packages po yan. No? Yung isa ay nagkakahalaga ng 9,000 pesos at yung isa ay 16,000 pesos. Depende po doon sa pangangailangan po ng pasyente. Bukod po dyan ay sinimulan din po natin na i-rationalize yung atin pong mga pakete at nagsimula po tayo sa 3 na mga conditions at mga procedures na talagang napakabigat po ng effect sa pasyente. Sinimulan po natin yan doon sa stroke. Dati-rati po yung ating pakete for ischemic stroke ay 28,000 pesos ay ginawa po yan ng PhilHealth Board na 76,000 pesos. Kung hemorrhagic stroke naman, dating 38,000, ginawa po yan na 80,000 pesos. So more than double po ang naging pag-increase, no, sa mga benepisyo pong ito. At bago nga natapos po yung taon, ay inihabol po ng PhilHealth Board yung atin pong high-risk pneumonia na halos nag-triple po sapagkat dati 32,000 pesos yung pakete, naging 90,100 pesos. So bukod dyan po ay pinagbuti rin natin yung atin pong Z benefit package for colorectal cancer. So yan po ang ating mga na-accomplish nito pong nakaraang taon. Okay, maganda pong balita po yan, nagtaasan yung mga benefit packages sa mga sakit na yan. Dahil dumadami ang ating mga kababayan, for example, you mentioned colorectal cancer, pabata ng pabata, at dumadami po, at pag maaga naman po na na-detect, ay actually very treatable ang colorectal cancer. So malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan. Ngayon sir, isa po naming tanong, yung mga benepisyong inyong inilatag sa taong ito ay ito nga tinatawag nating PhilHealth Consulta Package. Ano po ang detalye at kagandahan ng programang ito? Well, Ma'am Nina, very exciting po itong PhilHealth Consulta Package. Pero ay hindi naman po ito talaga bago, no? Ito ay ating nailunsad na sa mga nakaraang taon at ito po ay lalong pinalalakas ng PhilHealth sapagkat ito po yung benefit package na nakatuon po sa primary care o yung prevention, no? So this time, hindi na po kailangan magkasakit ng isang PhilHealth member para lang po magamit at ma-enjoy niya yung kanyang health insurance, no, from PhilHealth sapagkat ngayon po nag-i-invest heavily ang PhilHealth sa primary care. In fact, sa atin pong budget para po sa taong ito, 30 billion pesos ang inilaan po ng PhilHealth para po sa ating konsulta package. Gaya ng nasabi ko kanina, ito ay nakatuon, no, sa prevention. At nakapaloob po dito na ang mga serbisyo na babayaran po ng PhilHealth ay kabilang po yung consultation with the primary care provider, yung health risk screening and assessment. Gayon din, may mga laboratorio at may mga gamot na ipagkakaloob po sa pasyente, depende po sa kanilang pangangailangan. So kabilang po sa mga laboratories ay yung X-ray, yun pong urine tsaka fecalysis, yun pong ECG kabilang din po dyan.
at meron din pong complete blood count with platelet count at iba pa. Meron pong 12 na kabuuang laboratory procedures na covered po under PhilHealth Consulta at ito po ay maaaring ipagkaloob sa pasyente nang wala silang babayaran kung irerekomenda po ng atin pong provider. On the other hand, meron din pong mga gamot, all 21 molecules of medicines, no, at pangunahin po dyan, mga maintenance medicines para sa mga diabetic at sa mga may alta presyon. So kung yung atin pong pasyente ay diabetic o kaya may alta presyon, matutulungan po sila na hindi na sila papalya sa kanila pong maintenance medicines and therefore bubuti po ang kanila pong kondisyon. Okay, so paano po yun? Bibigyan sila ng libreng gamot? Ano po ito? Panghabang buhay? Kasi araw-araw po yung maintenance na yan. Well, tama po kayo, no? Sapagkat kung yan talaga ang kalagayan ng pasyente at susuportahan po natin sila sa pamamagitan ng PhilHealth Consulta. Mahalaga po na ang isang miyembro ay nakarehistro po sa isang accredited consulta provider na pipiliin po nila. Kapag nakapili na sila at nagparehistro po sila doon for 1 year, no? Yun ang minimum na stay, ay sila po ay bibigyan ng mga serbisyo, no, under PhilHealth Consulta. At kung kailangan po nila ng gamot, dapat po tuloy-tuloy na may pagkakaloob sa kanila yan at para po bubuti yung kanilang kondisyon. Sir, yung mga sinasabi yung accredited, so hindi ibig sabihin na kunyari meron akong ospital na pribado na palaging pinupuntahan, ay pwede kong makuha itong mga libreng gamot na ito, libreng lab test, libreng x-ray. Meron ho bang katulad ng iba yung packages like the Z package na meron po itong cap? Meron pong sariling o ibang accreditation po na pinapatupad tayo for our PhilHealth Consulta. Tayo po ay nag-a-accredit ng mga rural health units, nag-a-accredit din po tayo ng mga infirmaries at mga primary care clinics. Gayon din, open din sa PhilHealth Consulta, yun pong mga outpatient departments, no, ng mga malalaking ospital. At gayon din, sa kasama sa ating kampanya na magpa-accredit po sa atin yung mga pribadong primary care clinics sapagkat malawak din po ang kanilang mga network. So nagtapos ang 2023 po na tayo ay naka-accredit ng 2,500 consulta providers. So kung tutusin, kulang pa rin po yan sapagkat ang target natin yung lahat ng mga Pilipino ay maka-avail po nito. So going back to your question, ma'am, no, talagang dapat magparami pa ho tayo, nananawagan tayo sa mga qualified na mga providers na magpa-accredit po sa PhilHealth Consulta nang sa gayon, mas maging accessible po ito sa atin pong maraming kababayan. Sir, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Ivan Mayrina ng DMA News. Ano ang kinalabasan ng board meeting kahapon? Ano ang reaksyon ng PhilHealth sa mga panawagan ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang rate hike? Well, tayo po ay nakikipag-ugnayan pa sa ating board secretariat sapagkat alam nyo po, napakahaba ng board meeting, I understand, ginabi po sila dyan. So tayo po ay nag-aantabay pa, no, ng mga agreements doon sa nasabi pong pagpupulong. At pagdating naman po sa recommendation po ni Secretary of Health, Sec. Ted Herbosa, tayo po ay lubos na iginagalang natin ang view at pananaw ng atin pong Secretary of Health tungkol po sa bagay na ito. At ito naman po ay pinag-aaralan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At tayo ay mag-aantabay sa magiging direktiba po nila ukol po sa issue na ito. Okay. Sir, balikan lang po natin yung mga benepisyo, no, na nakukuha ng ating mga miyembro. Ito naman partikular sa benepisyo ng mga dependents ng isang PhilHealth member. Pakilinaw nga po kung paano nila maa-avail ito at gaano kalaki compared to the main member po, the original member ng PhilHealth. Well, masasabi natin na wala pong kaibahan sapagkat kung ano po yung benefit na na-enjoy, na-avail po ng isang principal member, ay yun din po ang na-avail po ng kanya pong mga dependents. No? Ang isang principal member ay maaaring mag-declare ng dependents kahit po ilan pa, basta po qualified. No? Kung yan ay asawa, dapat legal na asawa, legal spouse,
kung mga anak below 21 years of age, pero kung 21 years of age o pataas na pero meron pong medical condition, ay covered din po sila as a qualified dependent. Gayon din, yung mga magulang na senior citizens na 60 years old and above ay maaari pong i-declare. Yun pong mga dependents ay meron po silang hiwalay na 45 days coverage per calendar year. Yun lamang, hindi sila tig 45 days, kung hindi, yung 45 days ay isi-share among all the dependents. Kaya maganda po na sa isang pamilya, yung parehong mag-asawa ay principal members, sapagkat lalo na kung yung mga anak nila marami, di maaari nilang i-distribute yung kanila pong mga dependents sa kanila pong PhilHealth membership. So gusto ko rin pong ihabol na wala pong binabayarang extra ang isang principal member sa bawat dependent na kanya pong i-declare. Yun, buti nalinaw po yan. So sir, bukod po sa mga nabanggit, ano pa po ang mga plano at programa na dapat abangan ng mga miyembro ng PhilHealth sa taong ito? Ngayong taon ay maaasahan po ng ating mga miyembro ang patuloy po na pagbuti ng kanilang benefits at ito po ay talagang mararamdaman po nating lahat. Yun pong binanggit ko kaninang rationalization of benefits na sinimulan natin last year with stroke and pneumonia. Itutuloy po natin yan. We are looking at 6 more medical conditions na talagang yung burden of disease. At syempre, yung madalas na kiniklaim sa PhilHealth, sila po ang isa-subject natin sa rationalization. And all the others po, all case rate packages of PhilHealth will also be subjected to a 30% increase. So talagang mahahabol natin yung naging effect ng inflation itong mga nakaraang panahon at mararamdaman po ng mga miyembro na bababa yung kanilang out-of-pocket expense na babayaran pa sa ospital kung hindi man na-wipe out na po ng PhilHealth. Alright, bilang panghuli na lang po, mensahe sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth na nakatutok po sa atin ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong kaloob niyo po sa amin. Umasa po kayo na sa taong ito magtutuloy-tuloy po ang atin pong benefit expansion at hindi lang po yan ngayong taon sapagkat ang benefit plan ng PhilHealth ay sa pangmahabaan. So nagpapasalamat tayo sa atin pong PhilHealth Board sapagkat very supportive at talagang sila po ang nagdidirect sa PhilHealth Management ipagpatuloy ang pagbuti at pag-expand ng atin pong mga benepisyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ray Balenya, ang Corporate Affairs Group Acting Vice President ng PhilHealth.